So then ang sumunod na tanong sa akin ay about motor control. Yan. Madali lang naman ang mga tanong ng employer, basic lang. Pero yun nga, kahit basic lang yung tanong ng employer, kapag kinabahan ka o hindi buo ang loob mo, ay malamang sa malamang na hindi mo masasagot ng maayos ang mga tanong niya. Kaya kailangan ay dapat huwag kang kakabahan at stable ang tingin mo sa kanya. Okay po? Ang huling tanong niya sa akin ay paano niya kung ang planta ay biglang huminto, nagkaroon ng problema yung mixer o kaya nagtrip yung circuit breaker. Ang plantaan niya hindi pwedeng mapatigil ng matagal. So ano ang iyong gagawin? Yung kauna-unahan mong gagawin. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang video po natin ngayon ay patungkol po sa interview sa akin ng employer. Ibabahagi ko po sa inyo ang mga naging katanungan sa akin ng employer during interview. Online po ito. Ang layunin ng video natin ito ngayon ay upang magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung malimit na itinatanong ng employer sa isang electrician o sa isang industrial electrician during interview. Kaya kung ikaw ay nagbabalak mag-apply ng trabaho abroad or naka-line up ka na for interview, tamang-tama ang video na ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo ng buo ang video ito upang sa ganoon ay hindi mo maluktawan ang mahalagang impormasyon, tips at saka idea patungkol sa kung ano ba ang malimit na itinatanong ng employer sa isang electrician during interview. So simulan na po natin, let's go. So nagtry ako noon na mag-apply sa isang kumpanya sa Ready-Mix. Although kahit wala pa akong experience sa batching plant, wala pa rin akong experience sa ice plant, maging sa chiller, wala pa rin. Pero sinubukan ko pa rin kasi sabi ng mga kasamahan ko ay mas malaki ang bigayan o mas malaki ang kitaan kumpara sa ibang kumpanya. At sa kabutihang palad ay tinawagan ako ng employer, ng HR department nila at pinagre-ready ako for interview. Online interview ko. Si during interview, ang unang tanong sa akin ng employer ay kung ano ang kasalukuyan kong trabaho, yung status ng trabaho ko, ilang taon na ang naging experience ko bilang electrician. So sinagot ko lahat yan, kasama yung iba't ibang kumpanya na aking pinagtatrabahuhan dati. Then ang pangalawa niyang tanong sa akin ay kung may experience ba ako sa batching plant, sa ice plant at sa chiller. So sagot ko ay wala pa. Pero kung mabibigyan mo ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa kumpanya ninyo ay maipapakita ko sa iyo ang aking capability as electrician. So nung time na yan na sumasagot ako sa kanya ay nakatingin lang sa akin yung employer. So ito yung tip ko sa inyo. Tip number 1. Kapag ka online interview, dapat ay buo ang loob mo. Tuloy-tuloy ang sagot. Stable ang tingin sa employer o sa nag-i-interview. Maintain ang eye-to-eye contact. Hindi dapat na palingon-lingon, kaliwat kanan, baba taas. Bakit po? Kasi online interview ito. Iisipin ng employer ay mayroon kang binabasa na notes sa iyong mga pagsagot. Okay po? So then ang sumunod na tanong sa akin ay about motor control. Yan. Madali lang naman ang mga tanong ng employer, basic lang. Pero yun nga, kahit basic lang yung tanong ng employer, kapag kinabahan ka o hindi buo ang loob mo, ay malamang sa malamang na hindi mo masasagot ng maayos ang mga tanong niya. Kaya kailangan ay dapat huwag kang kakabahan at stable ang tingin mo sa kanya. Okay po? So ang tanong niya sa akin ay, do you know about magnetic contactor? Ito po yan. Ito yung magnetic contactor. So sagot ko sa kanya ay, yes sir. So diretso yung tanong niya sa akin. Tanong ng employer. So tell me about the numbers indicated on the magnetic contactor and tell me the functions of each number. So sinagot ko yung tanong niya. Lahat ng numbers at function nito ay sinabi ko sa kanya. So ang tinutukoy po niyang number sa contactor ay ito po. So importante na itong mga number na ito ay kabisado natin, no? So inuna ko itong main contacts. May number ito, itong tatlo na to, 1, 2, 3. So ang numbering niya, ang level number niya dito ay 1, 3, 5, L1, L2 at line 3. Ito yung unang terminal point ng main contacts. At ito ay connected sa load side ng power circuit breaker. Ito naman yung pangalawang terminal point ng main contacts sa baba. Dito na connected yung load natin o yung overload relay. So may number naman ito na 2, 4, 6 or T1, T2, T3.
And then sinabi ko rin maging itong auxiliary contact, itong NO contact number 13 at saka number 14. So kailangan kabisado po natin yan mga kaibigan, mga ka-elektrisan. Ito ay ibang brand, ito naman ay Schneider. Dito sa Schneider na makikita natin dito, dalawa yung auxiliary contact niya, number NO contact at saka NC contact. So sa NO contact 13, 14 dito, ito sa Schneider brand ay 13 and 14 din. Yung NC contact niya ay 21 and 22. At maging itong terminal point ng electromagnetic coil, itong A1 at saka A2. So itong A1, tatandaan po natin ito. Tip number 2, itong A, dito po sa terminal point na ito ng coil, ang ibig sabihin po ng A na ito ay armature. A1 at saka A2. So kapag nabanggit mo yan sa employer, nung nabanggit ko yan sa employer, ako sigurado po ako na madalang ang nakakaalam nito. So yung employer na nag-interview sa akin, sigurado ako na hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng A. So ang A po sa A1 at saka A2 stands for armature. Kasi sa loob po ng ating magnetic contactor, mayroon itong coil of wire na naandun sa armature. Okay? So sa drawing po natin, ito yung drawing natin dito. Pakita ko rin po sa inyo. Ito yung power circuit. Ito yung main contacts, yung tinutukoy natin dito. No? Itong 1, 3, 5, 2, 4, 6 or T1, T2, T3. So ito yung unang terminal point. Ito yung unang terminal point ng main contacts, 1, 3, 5, L1, L2, L3. At connected yan dito sa load side ng power circuit breaker. And then itong isang terminal point na ito, itong output terminal point ng main contacts ay main level ito na 2, 4, 6, T1, T2, T3. So itong T1, T2, T3, ibig sabihin po niyan ay UBW na diyan connected yung load natin. Ito po yan, no? Yung leads ng yung leads ng 3-phase motor natin. So diyan po connected yan. Kung hindi ka gumamit ng overload relay, pwede mo itong i-directang i-connect dito sa T1, T2, T3 or 2, 4, 6. Pero kung gumamit ka ng overload relay, ito ay i-connect mo muna rito. Itong 3 legs na ito ng overload relay, i-connect mo yan dito sa T1, T2, T3. Then itong leads na ito ay connected na sa 3-phase motor. Kung ano yung level na andito, 2, 4, 6, T1, T2, T3, ay ganoon din po yung level na makikita nyo rito sa overload relay. T1, T2, T3, 2, 4, 6. So T1, U, T2, V, T3, W. Kaya importante yung mga numbers na yan. Kailangan kabisado po natin. Okay po. At ang sunod na itinanong sa akin ng employer ay itong overload relay na ito. Ito po yan. No? Ang tanong niya sa akin ay para saan ang overload relay. So sinagot ko po yan kung para saan to. So overload relay means protection po natin to dito sa ating load to protect the motor from excessive flow of current. At binanggit ko rin po itong mga numbers na ito ng overload relay. Itong 97, 98, 95, 96. So kailangan maipaliwanag po natin to kapag nagtanong ang isang employer about overload relay. Kailangan maipaliwanag natin kung para saan itong mga numbers na to. Okay po, so marami na po tayong nagawang video tutorial patungkol dito sa magnetic contactor, sa overload relay, sa connection, sa wiring ng motor control. Kaya habang nagpa-practice po tayo, lalo na po sa mga baguhan nating kapwa Pinoy electrician sa motor control, baguhan pa lang, ay kailangan tandaan na po natin yung mga numbers na to. Okay po. At yan po ay magagamit ninyo. At yan po ay gamit na gamit, lalo na kapag nagtanong, lalo na sa panahon ng interview ng employer. Okay po. And then ang sinunod po niyang itinanong sa akin ay tungkol po sa 3-phase motor. So tinanong niya sa akin kung ano ba yung connection ng 3-phase motor. So sinagot po natin yan na ang malimit na ginagamit na connection sa 3-phase motor ay star connection and delta connection. At yan po ay mayroon na po tayong mga video tutorial patungkol po sa 3-phase motor, sa connection ng 3-phase motor. Okay po, so panoorin nyo po yung mga video tutorial natin dito sa ating channel. Sapagkat yan po ang mga isineshare ko rito na video tutorial dito sa ating channel ay base po sa aking naging experience dito sa Middle East. So panoorin nyo po yan at tiyak na yan po ay makakatulong po sa inyo. Okay po. And then ang huling tanong niya sa akin bago kami nag-usap sa kontrata, sa sahod ng employee at sa benepisyo na matatanggap ng employee after the finish of the contract,
Ang huling tanong niya sa akin ay paano niya kung ang planta ay biglang huminto, nagkaroon ng problema yung mixer o kaya nagtrip yung circuit breaker. Ang plantaan niya hindi pwedeng mapatigil ng matagal kasi dapat tuloy-tuloy ang paggana niyan. So ano ang iyong gagawin? Yung kauna-unahan mong gagawin para mapagana kaagad ang planta at hindi ito mapatigil ng matagal. So ang sagot ko po sa employer bilang electrician na naka-assign ako doon sa planta ay kailangan kong checkin muna yung control circuit. Kung halimbawa ay mixer ang nagkaroon ng problema, kailangan ko munang checkin sa control panel yung control circuit nito at kailangan ko ng schematic diagram para makita ko kung ano ba yung kasama ng control circuit para sa mixer, katulad halimbawa ng mga safety devices, ng sensor, ng safety lock, safety door lock, no? Then tapos sabi niya, paano kung okay naman, wala nang problema, pero di pa rin mapagana yung planta, kailangan mapagana ka kagad. So ang sagot ko talaga sa kanya ay about technical, kasi troubleshooting ang sagot ko sa kanya. Pero ang tamang sagot po, mga kaibigan, mga ka-electrician, kapag ka na-assign ka sa planta, sa batching plant bilang electrician, ay kailangan na i-inform mo kaagad ito sa supervisor mo o sa engineer in charge ng planta. Kasi sabi niya sa akin, wala ka pang experience sa batching plant, durado siya, sabi niya sa akin na hindi mo kaagad na matutroubleshoot yan. So ang unang-unang dapat na gawin ng isang plant electrician ay dapat i-inform mo sa amin, sabihin mo sa amin kung ano yung problema para tayong lahat ay mapagtulong-tulungan na ito ay mapagana. So yun po pala ang tamang sagot sa katanungan niya. Ang sagot ko po kasi, palibhasa electrician tayo, ay about sa troubleshooting na kailangan ma-troubleshoot natin. Kailangan ay i-check kaagad natin sa control panel kung ano yung posibleng naging problema doon sa planta. Kung bakit ito ay huminto o bakit ito ay tumigil o bakit nag-trip yung circuit breaker. So yan po yung experience ko sa online interview ng employer dito sa batching plant. Sana po ay mayroon kayong napulot na idea, tips and idea sa tutorial natin ito. At salamat po sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po dito sa ating channel para po ang channel na ito ay manatiling alive. So paki-share na rin po ito sa iba. Salamat po. Mabuhay po tayong mga Pilipino.